Memphis. Ano itong mga ito? So, unfortunately, hindi ko talaga kayo masasagot, ma'am. So, sinasabi ba, Mr. Chair, ni Atty. Poa na it is Edward Fajarda and the Vice President Sara Duterte yung bumuo nitong accomplishment report? I have no personal knowledge kung sino po mismo yung nagbuo, but I'm only saying that because of the signatures found in the accomplishment report. Okay, napakahalaga, Mr. Chair, na mapatawag talaga si Vice President Sara Duterte together with Fajarda. Kasi katulad ng observation natin sa 125 million na OVP na misuse, parang may nakakataan talaga natin dito ng problema ng misuse. Like katulad niyan, 37.5 million. So ano ba yung kaibahan ng mga activities nitong mga to? Kasi kung titignan natin, Mr. Chair, isa lang po, isang set lang po yung activities, no? Yung tinatawag nilang program project activities, counter-insurgency programs, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities operations, and so, ang topic dito yung DepEd. Binubusisi ni Franz Castro yung DepEd Secretary Report. DepEd Report noong nakaupo si VP Sara as DepEd Secretary. So, marami siyang nakikitang anomalya sa paggastos ng DepEd Fund na hindi naman kaugnay o walang kaugnayan sa DepEd o sa Departamento ng Edukasyon. So, lahat ng usually yung mga nagiging gastos niya ay mga counter-insurgency, mga tungkol sa mga insurgency na hindi naman dapat na itakil ng DepEd Fund. Bakit nagkakaroon siya ng mga ganyang mga gastos sa DepEd as secretary, di ba? Anti-extremism, terrorism programs. So dito makikita natin yung mga accomplishment. So sa first quarter, second quarter, third quarter, Mr. Chair, pare-parehas ang sinasabi, no? Prevention of recruitment by NPA and other communist leftist group towards teachers and students. 100% daw implementation ng mga activities. So, ang tanong ko lang, Mr. Chair, sino ang niloloko nito? Diba? Itong mga ganitong mga report. No, kung i-analyze natin itong mga ganitong report na parang i-accept na lang natin, ang COA, i-accept na lang natin through hook and sinker, itong isa-submit ni Sara Duterte at saka nitong si Fajarda, kung sila man talaga yung gumagawa nito, sinulukuhin natin dito sa sinasabi nila, no, na wala na daw, na-prevent na raw yung recruitment. Number 2, ito pong counter-insurgency programs na ito, Mr. Chair. Itong abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities, anti-extremism. Ito po ba yung talagang pinaka-problema ng mga eskwelahan natin? Para kay Yusek Poa. Bakit magkakaroon ng extremism sa school? At saka yung anti-terrorism, at saka yung mga NPA recruit. Usually, mula elementary hanggang high school, or after pa ng high school, mga K11, K12, wala naman yung mga NPA recruit na yan eh. Hindi naman nangingialam pa ang mga NPA pagka high school or senior high school pa lang ang bata. So, usually, ang mga NPA, nagpe-penetrate lang yan pagka college na ang isang bata. Pero usually, certain university lang ang pinapasok nila. Hindi lahat ng university pinapasok ng NPA, kundi certain university. So, pangkaraniwan na dyan, yung UP. Yung UP-an ng lata. Yung UP-an ng lata na yan, matik talaga yan. Merong mga NPA recruitment dyan. Or NPA recruitment hub. Like yung mga PUP. So, usually may mga NPA recruitment hub dyan. Pero hindi lahat ng university pinapasok ng NPA. So, bakit merong counter-insurgency, extremism, anti-terrorism,
Tapos NPA recruit. Bakit may mga ganyan-ganyan dyan sa DepEd? 'Di ba? At pinupondohan talaga ng DepEd. At may mga reward na naman, 'di ba? Bakit may mga reward? Bakit? Anong meron diyan? Alam ko ikaw, nung DepEd secretary ka, we cost, no? Undersecretary. Ay, undersecretary. Ano ko na agad, pinromote. Di ba nagtutok tayo ng mga problema sa schools? Di ba? So, tingin mo ba itong apat na to, ito yung talagang problema natin sa eskwelahan na kailangang gamitan ng confidential funds para maituloy yung programa natin sa eskwelahan. But, Mr. Chair, if I may respond. Yes, please continue. Well, sa totoo lang po, honestly, isa siya sa mga problema pero hindi lang po siya yung problema. Napakarami po talaga nating problema, especially nung time ko sa DepEd. And I've discussed it with Congresswoman Castro several times. So, I cannot naman po say it's not one of the problems kasi may mga reports nga na umabot sa atin na may ganyang problema. But I would say na it's one of the many problems in basic education. Yes, mas maraming problema like yung grooming, ito yung binanggit ni Sara Duterte nung tinanong ko, saan mo gagamitin yung confidential fund, Mr. Chair? So tinanong ko sa Dapat ang number one priority ng DepEd Secretary yung mga pagkain, nutrition ng mga estudyante. Kasi kung mga malnourished sa mga estudyante, walang papasok sa mga kukukote ng mga yan pagka sila ay nag-aaral. So yun dapat ang kanyang mga priority. Hindi mga anti-terrorism bill, extremism bill, mga kung ano-anong for insurgency na hindi naman dapat tinatakil kasi yan ay isang maliit na porsyento lang naman. Maliit na porsyento lang yan. Ang porsyento dapat na iniisip niya na malaki ay yung tungkol sa nutrition ng bata. At dapat yung mga bata may mga free meal na kinakain sa school during recess dahil ang mga bata usually lalo na sa mga public ay walang mga pera. Pag pumapasok kasi mahihirap lang din, 'di ba? Kaya nga nasa public Pero usually may mayayaman din naman sa public. Pero mas nakararami ang mahihirap. Alam mo naman sa mga Pilipino, mahihirap lang ang mga Pilipino. Ewan ko ba? Sa dinami-dami ng lahi sa mundo, bakit ang Pilipinas hindi umuusad? Hindi man lang umuunlad. Ano bang meron? Kasi tagtad ng buhaya sa politika. Alam mo kung mabago lang yung political system ng Pinas, hindi ganito kahirap ang Pinas. Kasi walang makabayan sa mga politician ng Pilipino. Walang mga makabayang politician. Makapera meron. Noong 2022. So sabi for grooming daw, etc. Pero nakita naman natin problema ngayon, di ba? Mga bullying, no? At iba pa na related. Pero mukhang hindi ito yung nakikita natin pinaka-problema sa mga eskwelahan natin. Kung titignan natin ito, Mr. Chair, parang ginawa lang ito para ma-justify lang yung confidential funds na 150. Nakita naman natin, Mr. Chair, doon sa palitan kanina ng interpellate. I-abolish niyang confidential fund. Kasi unang-una hindi naman nire-reveal kung saan. Walang transparency. Walang transparency ang confidential fund. Puro secretive. Puro pansarili lang ang mga interes ang mga ginagamitan yan. So please lang, paki-abolish na yan. Wala yang naitutulong. Yung confidential fund na yan, walang naitutulong. Promise. Ng mga nauna, Nagiging source of corruption lang tuloy yan sa mga politician natin. Yung confidential fund na yan, nagiging source of corruption. Na nagkakaroon tuloy ng tiwaling paggasta o overspending sa isang bagay na hindi namang related sa mga pangangailangan ng isang departamento like tulad nitong Department of Education kuno. so itong mga ginagawa na ito na certification, Mr. Chair, hindi ito project ng DepEd.
no? Ay hindi ito ginawa at hindi ito pinondohan ng DepEd. Hindi nga alam ni ni Attorney Powa itong mga activities na to, hindi niya naintindihan. Pero nakita natin, Mr. Chair, sinubmit. Ano ba to? Pinractice ba natin dito na yung parang sinasabi natin na hindi natin iniintindi? So, ito ba, Mr. Powa, Attorney Powa, sinubmit nyo na lang ng walang pagkaintindi? Hindi ba kayo nagtanong kay former Yusek Memphis? Ano itong mga ito? Please answer. Mr. Attorney Chair, Powa. Mr. Chair, with all due respect, ma'am, hindi naman po sa hindi inintindi. Humingi po ako ng reports na evidencing success para as required by COA. Nung nakita ko po yung report, ang pagkakaintindi ko po is hinold yung mga seminars due to coordination and information received from DepEd. So I took the Pero, certification. Mr. Chair, patuloy na kita dyan, Attorney. Opo. Malinaw naman kanina doon sa interpellation na wala itong relasyon dito sa activity ng DepEd. Ni wala ng MOA, Mr. Chair. Diba? So, hindi mo pwedeng gawin ito na justification para bang ano, Mr. Chair, sa eskwelahan, hindi ka makapag-liquidate. Ngayon, kulang ka ng ilang thousands. So, ang gagawin mo ba? Maghahanap ka ng resibo sa kung saan na pwede mo ipamasak doon sa liquidation ng confidential fund. So, parang ito kasi, yung certification na ito, Mr. Chair, this justifies yung sa hinahanap ng COA na kulang na 15 million. Pero syempre may question nga ako, no? Paano ba ina-analyze ng COA itong mga ginagastos na ito sa confidential funds? Parang tanggap na lang ito. So okay na po yung kay Attorney Powa, no? Narinig ko na yung justification kanina. So sabi natin na kanina, Mr. Chair, na sige, hindi naintindihan niyo naman po ito na isinabmit sa inyo at isinabmit niyo sa COA. Pero hindi pa kayo nag-scrutinize, hindi pa kayo nagtanong. Para saan ito? Bakit ganito yung sinabmit ni Yusek Powa sa inyo? Yusek Mempin sa inyo po, Attorney Powa. Mr. Chair, Yes, please answer. to be perfectly candid, Mr. Chair and Your Honor, Sayang, nakapag-budget na ako. May estimator naman. Tingnan to, Bato de la Rosa binawi na ang anak kay VP Sara Duterte. Sara, nag-iiyak. Totoo ba to? Talagang meron ba silang anak? O come on. Dati kasi napapabalita rin na may kabit yan si Sara Duterte na isang basketball player. Ngayon naman, eto, si Bato de la Rosa mismo ay isang parang lumalabas din na na former or kabit ni VP. So marami talagang mga mysterious na katauhan itong si VP Sara did, Mr. Chair and Your Honor, ang dami ko pong trabaho sa DepEd. One of them was to comply with AOM. I'm not using that as an excuse. One of them was to comply with AOM. So kung ano pong documentation available at that time na nasa OSEC or binigay sa amin, binigay sa OSEC, yun na lang po talaga yung sinabmit ko sa COA. Of course, I read the documents, Your Honor. If I respect the opinion of the good Congresswoman, I maintain fact na yun po yung impression ko na because there was already coordination and information from DepEd that I wasn't even sure if it would suffice, but at least that was a documentation that was provided to us, and so I had to submit it in compliance with COA, Your Honor. So sa tingin ko, Mr. Chair, hindi ito suffice to justify yung paggamit ng confidential funds. Narinig naman natin na walang relasyon ito dun sa confidential funds. So saan napunta? Ang tanong dito, saan ginamit? Saan napunta? At kanino napunta? Itong tinatanong natin na 15 million na confidential funds na hindi nakita po ng COA. Mr. Chair, sino pwede sumagot na? Mr. Chair, Please answer, Attorney Powa.
with all honesty, under oath, hindi ko po masasagot. Okay. Dahil wala po akong personal knowledge dyan. So, ang in question ngayon na halaga ng confidential fund, kuno na naman, putik na yan, puro laging confidential pa ng problema. Talaga dapat i-abolish na yan. Ang confidential fund na hinahanap dito ay worth 50 million pesos. So, hindi lang siya 5 milyones. Ang kanina kasi may nag-withdraw ng pera no, sa Land Bank. Tama ba, Mr. Chair? Doon sa mga interpellation kanina. At sino ba sa ating colleague na nagsabi na kung paano nabuhat itong 37 million mula si SDS. So, itong 37.5 million na ito, ibig sabihin, cold cash ito na ang nag-disburse lang. It's either si Fajarda o si Vice President Duterte. Sila lang talaga yung nakakaalam, Mr. Chair. So, sinasabi natin dito na talagang significant yung presence ni Vice President dito. Well, sa COA, ngayong alam niyo na po. By the way, saan pong justification? Saang PP? 37.5 million cold cash, ibig sabihin pera na yun. Paano nabuhat yun? Tapos with the presence of Fajarda and VP Sara. So paano nabuhat yun? So alam niyo na, pagka andyan ng ni VP Sara, alam niyo na, mabilis buhatin yung 37.5, di ba? PA po siya sa counterinsurgency? Tama po ba sa COA? Saang justification itong certification na to? So is this certification for the whole 3 quarters? Mr. Chair? Mr. Chair? Si Attorney, you recognize Attorney Gamora. Madam Chair, for yung certification na po yun is for yung mga rewards nung buong quarter na po yun. Anong quarter po ito? Itong certification na to. Tatlong quarter eh. Pasa sila ng First and second quarter po yata. Are you sure? Para i-celebrate ang opisyal na pagdating ng Temu sa Philippines market, may ipamimigay kaming malaking bonus sa mga bagong Kung yung certification po, Madam Mr. Chair, I think it's for the whole year. Although yung sinusupport po niya na liquidation is for the first and second quarter. Yes. For what PPA? Is it in the counterinsurgency programs? Hindi po na namin tinignan kung anong Have you read the certification? Ano yung sinasabi sa certification? Ito, sinasabi sa certification. Halimbawa na lang, itong Mr. Chair, no, basahin natin. Yung kay Buransing, kay Colonel Buransing. Kung titignan natin yung certification, may 8 activities na sa YLS, 531 participants, 9,428. This was carried out from January 1 to December 1, which resulted to 0 reported CTG recruitment. In addition, this command has implemented FR, hindi ko alam na kung ano yan, Complan Tinabangay. So, ibig sabihin po, ito ay para dito sa PPA 1, PPA number 1. Kasi for CTG daw to eh, no, yung mga recruitment ng NPA. Ito kung titignan natin, Mr. Chair, yung certification po ni Lieutenant Colonel Panopio, ganun din yun for the elimination ng mga NPA tsaka recruitment, no? Okay, next. Taka ko lang, ang topic natin Department of Education, pero ang nangyayari, ang mga pinagkakagastusan ng Department of Education puro tungkol sa recruitment ng NPA. Ano ba yan?
At yun din po, yung sa ano, no? Yung sa iba pa na information education campaign. So, tingin ko para dun sa sa YSL o YLS. So, ito para dito sa number 1 PPA po. So, yung abuse prevention and control within the school, asan po yung outcome and accomplishment report? Kung ito, for one year ng PPA 1, asan po yung accomplishment report ng number 2, PPA? Kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. So, meron ba tayo, Mr. Chair, na base data kung ilan po yung abuses within the year? Kaya nasabi ni BP at nasabi ni Fajarda na na-reduce na daw po yung abuses against learner. Asan po yung accomplishment report nito? Kasi hindi natin pwede tanggapin lang ito na ganito lang. Mr. Chair, where is it? Tama naman. Ano ang makakapagpatunay diyan sa reduce, 'di ba? Yung report nila ni VP Sara na nabawasan yung mga abuses sa mga learners. Dapat meron niyang kaakibat na ebidensya o ng kanilang accomplishment report. 'Di ba? Kahit man lang videos or di kaya mga statistic o di kaya mga pag-review sa mga kung ano-ano mga data ng tungkol dyan sa report na yan, dapat meron silang ganoon, mga accomplishment report para suportahan ng accomplishment report nila, yung report nila na na-reduce yung mga abuses ng mga learners, di ba? During her regime, di ba? Mr. Chair, ito lang po yung na-receive namin. So, at that time po, hindi sufficient na sa payment of rewards po. Ito, sufficient na? Sufficient na po ito dito sa apat na PPA, Mr. Chair? I cannot accept that. Kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. Ano ba yung baseline? Paano na-reduce? Ilan yung number? Payment of reward? 2 million. 2.95 million. Purchase of supply, 2.69 million. Kita mo, milyon isang pinag-uusapan tapos yung mga accomplishment report ni Singkong Duleng, ni Kulangot, wala. Tapos sasabihin nila, reduces abuses from learners. Asan ang nakakapagpatotoo dyan sa mga report nila? Bakit wala man lang basihan? Asan na kredibilidad ng mga report na yan? Bakit wala man lang accomplishment report? 'Di ba? Ano yan? Blah 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 blah. Payment of incentives and traveling, etc. Makikita nyo dyan, Mr. Chair. Purchase of information, 2.2 million. May 10 million dito, reduce abuse against learners. So, paano natin masusuko? Kita mo, worth 10 million pala yung report na yun. Reduce abuses from learner. 10 million worth yun. So, hindi lang siya 5. Ang daming naghihirap na Pilipino, ni walang malaman maghapon. At ang mga nilalaman ng mga Pilipino, pagpag mula sa basurahan. Tapos itong animal na to, 10 million para doon sa mga ganyang uri ng report na wala namang basihan. Makita man lang accomplishment report na makakapagpatotoo dyan sa mga sinasabi nila. Gaguhan na talaga to Corruption. Corruption is nangangamoy. Mr. Chair, ako po mathematics teacher ako. Gumagamit kami ng rubrics. At kami, yung mga teacher, sinusukat sa kung ano yung nagagawa nila. Pero kung ganito, alam niyo po, hindi ito papasa as teacher. Kung ganito po, hindi po ito papasa or hindi ito magkakaroon ng record ng BS or S. Baka NI pa to. Kasi wala itong justification. So sinasabi ba ng COA, ito na for the whole year, Mr. Chair, yung para sa justification ng 150 million. Mr. Chair, dun lang po sa rewards, yung 15, yung sa payment of rewards lang po yun. Hindi kaya gusto ko makita yung accomplishments. Gusto natin makita yung actual outcome.
Ano yung actual outcome? Tinanggap ko na nga yung number 1 eh. O di sige, ito meron ito. Kahit na hindi ito katanggap-tanggap, Mr. Chair, kumubusisiin ko pa yan. So, asan po yung pag-reduce? Next, eliminate illegal activities within schools. Okay, eliminate illegal activities. Ano ba yung mga illegal activities within the school? Ano yung baseline data? Ano yung mga na-eliminate? Ano itong mga illegal na ginagawa sa loob ng eskwelahan? Meron po ba? Dapat talaga ito magkaroon to ng mga accomplishment report. Kasi unang-una, statistic ng mga estudyante kung ano nang ba yung mga progressive accomplishment ng mga estudyante dyan, di ba? Pangalawa, security ng mga bata. Kung talaga bang wala ng abusive surrounding dun sa school na yon, sa mga school ng DepEd, o di magkakaroon ng kapanatagan ng loob ng mga magulang. So, kailangan talaga merong itong basihan or baseline at saka mga accomplishment report on the spot. Mga videos, mga data, ng mga nag-i-interview sa within the surrounding do sa labas ng mga school premises. 'Di ba? Meron dapat mga basihan. Accomplishment? Conducted surveillance in 119 areas. 100% implementation of activities. So what's this? Walang meaning to, Mr. Chair, sa atin. Kung titignan natin, Asan yung data ng surveillance nila na makakapagpatuloy na bubusisiin talaga natin mawasin yung mga itong illegal confidential activities sa funds. So, kung ganito yung sinabmit, tinanggap nyo lang yan, tapos sabihin nyo, ang kulang lang ay yung pagpapaliwanag ng rewards. Kung ako yung auditor, Mr. Chair, hindi ako hindi ko tatanggapin yun. Ano yung Kababaw mga naman ng mga auditor sinasabing na to. Anong klaseng outcome kowa yan? nito? Meron And tayo. next, Bawal lang ang anti-extremism, Wala na ng terrorism investigation programs, o gather information necessary implementation. Anong klaseng kowa to? Dapat may mga investigasyon din sila. If totoo ba yung mga report na yan o hindi. Dapat may mga investigador din tong kowa na to eh. Makakapag-imbestiga man lang sila kung totoo ba yung mga isinasabit sa kanila, hindi yung baw lang sila ng baw na parang aso na ewan, nakakahawag-kawag ang buntot pag nakakita ng amo. Gaano ba klaseng kowa? Of general peace and order within the department. Ang sikreto para maka-attract ng mga batang babae kahit lagpas ka na sa 6 na po ay ang concealer. The department. Ano po yung outcome nito? Ano po yung patunay nito, Mr. Chair? Yung certification din, Mr. Chair. Like yung iba po may kasamang terrorism, physical harm, criminalities, and drug abuse. It's the same po, yung certification din po. So, meron kayo ng certification. It's the same po na yung sinabmit po nung... Well, Mr. Chair, hindi po katanggap-tanggap ito na pinayagan ng auditor natin. Itong I therefore conclude na kung meron mang korupsyon na nagaganap dahil yan sa kapabayaan ng COA staff or COA administration, kung sino man ang nakaupo dyan sa COA, wala man lang silang investigasyon kung totoo ba yung mga isinasubmit sa kanila o hindi. Tapos pinapayagan lang nila ng bla 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 bla. Ganun lang, waka-waka, nga ang COA. Wala man lang makakapagpatunay kung totoo o hindi ang mga isinasubmit sa kanila. Tapos payag lang sila ng payag, bigay lang sila ng bigay ng pera, buwiset. Sinabi ko na, hindi masusukat, sa kahit na tapos gagas tayo ng 150 million na confidential funds. Sana napunta yung 150 million na yan sa kawalan ng sa outer space. Nasayang lang yung 150 million pesos na yan. Kaya ang Pilipinas, wala man lang improvement. Sadlak na sadlak sa kahirapan ng Pilipinas. Ni walang malamon ng mga tao, pagpag ang kinakain, tapos ang edukasyon. Paano ba naman masasabing nakakapantay tayo sa edukasyon, sa international education ng ibang bansa kung ganyan naman na yung budget natin na para sa edukasyon, inilalagay dapat sa edukasyon, hindi kinukurap, wisit.
minus 37 million. So, hindi po katanggap-tanggap to. Ngayon, Mr. Chair, na alam mo na, ngayon alam na ng COA na ito ay para sa justification ng 1 to 4 na PPA. Bagamat din natin tinatanggap, Mr. Chair. At sinasabi ng Philippine Army na hindi daw ito related sa DepEd activities nito. So, ano ibig sabihin niya, Mr. Chair? Ito po ay support po ng success ng information Well, gathering. naiintindihan niyo po ba ako, Atty. Gloria? Hindi nga ito yung support Kasi sinasabi nila, different ito na activities na separate na ginagawa ng AFP. Kasi yung mga activities na yan, pang AFP naman talaga yan. Pang military yan Biruin mo, extremism, terrorism, tapos yung recruitment of NPA. Mga gawa ng mga military yan ng AFP. Paano yan napunta sa DepEd? Ang layo talaga Hindi ko makita ang anino ng DepEd yan Paano napunta yan sa DepEd yung mga activities na yan na insurgency, counterinsurgency, recruitment of NPA? Mga gawa ng mga AFP yan. Bakit meron dyan sa DepEd? Dapat ang mga DepEd, nutrition, anti-bullying, illegal activities within school premises. Ganon dapat ang mga gawa ng DepEd, hindi yung anti-terrorism, NPA recruitment, visit. Ang layo Opo, pero So, bakit gagamitin mo ito dito sa liquidation? At bakit tatanggapin ng COA na ito yung pang-justify doon sa million na confidential funds ni Sara Duterte as DepEd Secretary? yun po, yung sa to prove yung success ng program. No, this is the success siguro na Hindi po, success ng information gathering related to the program po of DepEd and collaboration po yan. Hindi ko yung matatanggap, Mr. Chair. Talagang, mayroon talaga tayong gagawing batas para mapahigpit talaga natin and even yung pag-audit ng mga confidential funds, Mr. Chair. Gumawa dapat ng batas na dapat magkaroon ng investigador o independent body, investigating independent body itong COA na mag-iimbestiga kung yung mga report ba sa kanila ng mga spending ng mga sakay ng gobyerno ay totoo o hindi. 'Di ba? Para ma-justify lang nila kung totoo ba yung mga nire-report sa kanila o hindi. Hindi yung nga lang sila ng nga, bla 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 lang sila. Bunga nga lang, pero hindi naman nila ma-prove. Asan yung mga justification na report na makakapagpatunay dyan sa mga report na yan, na totoo ba talaga yung mga report sa kanila o baka gawa-gawa lang o baka niloloko lang yung COA. Dapat magkaroon man lang ng investigating body yung COA kung totoo ba talaga o hindi yung mga nire-report sa kanila. Hay, nakaka-high blood. Hindi nyo pwedeng mag-submit kahit na teacher ka mag-submit ng ganyang bata. Siyempre, babasahin mo, scrutinize mo, i-gradean mo. Pero ito, Mr. Chair. So, yun lang, Mr. Chair, ang ano ko dyan, dahil nalaman na ng COA na hindi ito yung mag-justify noong confidential funds ng DepEd in 2023. Mr. Chair, dapat ibalik yung buong ibalik yung buong confidential funds dahil hindi yan makakapag-justify nito kahit nasabihin pa natin sa COA yan. Hindi ko matatanggap, Mr. Chair, na ito yun. Na pwedeng itong pang-justify dito sa sinasabing PPA. So, Tama, ibalik dapat yung 150 million na yan na DepEd budget na hindi naman nagamit mismo sa DepEd kundi sa kung ano-anong ewan. yun lang, Mr. Chair, Kung ito yung magko-cover ng lahat na accomplishment nitong 150 million na confidential fund minus 37.5 million, ay hindi ko matatanggap, Mr. Chair. So, yun lang, Mr. Chair, at meron tayong dapat na gawin kaugnay dyan. Okay, thank you. Before we wrap up this hearing, the chair would like to recognize the Honorable Congressman Romy Ako. Points lang, Mr. Chair, na hindi na-take up. But for the
information of the Honorable Castro. Tinanong ko na rin yan kanina eh. Pero ang sabi nila, yun po ay ganun talaga ang requirement lang nila in order to liquidate yung confidential fund. Ang babaw pala na requirement ng COA, ano? Parang pinapaglabas lang ng COA. Sige, baw lang kami ng baw. Ang babaw talaga ng COA. Kaya pala ang tindi ng corruption dito eh. Alam mo kung ang mga COA o yung mga sangay ng gobyerno na dapat na in charge sa pera ng bayan, maghigpit. Hindi makakalusot ang korupsyon sa Pinas. Kaso ito, ang COA, ang babaw ng mga requirements nila. Kaya pala ang tindi ng corruption sa Pinas eh. Kasi ang mga requirements ng COA, hindi validated talaga na dapat nilang gawin. Dapat sila mahigpit sila at meron silang investigating body na iimbestiga kung totoo ba o hindi yung mga nire-report sa kanila sa spending ng mga budget. 'Di ba? Kaya pala number 1, napakabobo ng requirements ng COA, napakabobo. Bakit naging bobo yung ganyan? Biruin mo, pera ang pinag-uusapan tapos yung requirements niya ang babaw, 'di ba? But Yusek po, you mentioned something about the AOM. That's why you got certifications from the Philippine Army Unit. Would that be correct? Yes, Your Honor. Now, may I ask ko, what was the AOM all about? Sa halagang 280 pesos lang, pagmamayari mo na ang pinakamagandang super waterproof na nano rain cover. Wow. Ano po yung AOM na sinasabi ni Yusek Kua na basis niya para humingi ng certification sa Philippine Army Unit? Attorney Camora. Mr. Chair, yung first na AOM before na na-issue sa DepEd, which is AOM number 2024-015 po. What is it all about? Nandito po yung mga observations namin yung for the first, yung first time po Ano po nila. yung general, yung gist ng observation po ninyo? Yung first one, hindi po sila nag-submit ng documentary evidence payment. Yung second one, meron po kaming, kasi hindi po yung sa accomplishment reports nila, hindi po yung confidential activities or confidential expenses ang nilagay nila. Yung third one is yung sa kulang po yung supporting nila sa payment of rewards. Yung sa number 4 po, dun sa physical and financial plan po nila, hindi naka-indicate yung mga particular confidential activities. And then, sa item 5 po, hindi po properly. Allergic talaga ako dyan sa mga confidential word na yan eh. Kasi pag sinabi mong confidential, ibig sabihin, sikreto lang. Kasi confidential, di ba? Dapat wala na yung mga confidential na yun sa atin. Nagkaroon na dapat ng transparency. Lalo na pagdating sa pera. Kasi budget yan, pera ng taong bayan yan. May karapatan ng taong bayan malaman kung saan napupunta yung mga taxes nila, di ba? Kaya dapat walang mga confidential. Dapat yan, transparency, makita talaga ng taong bayan kung tama ba o wisely use yung kanilang pera, di ba? Hindi po properly accomplish yung DV. Ganun din po yung sa observation number 6 po. Saan pong observation? Saan pong AOM? First, second, third, fourth, and fifth? Nakalagay yung requirement ng certification ng Philippine Army Unit. For you to be able to give a credit notice, It pertains po to number 3, yung payment of rewards to informers. It must be supported with documents evidencing the success of the information gathering and our surveillance activities. Yun po yung
matanong ko po kayo, sa certification pertaining to YLS, nasaan po yung information gathering at saka ano pa yung activities na nakalagay doon? Sa certification itself, wala naman po. Ang napick up lang po namin is yung success ng activity nung sa YLS po. So, even if it is not a YLS activity, pwede niyong tanggapin yung certification. As Basta't long naging as successful. Ganun po ba? successful po siya sa Basta't naging successful. yung information gathering or surveillance activities po. Paano nagkakaroon po ng information gathering doon po sa activity ng YLS? Ang tanong, paano nila nasasabi na successful yung ganong uri ng information gathering, di ba? Ano ang makakapagpatunay na na nasabi nilang successful yun? Anong basihan nila? Paano nila nasabing successful yung ganong uri ng activities, di ba? Kung programs po yun ng DepEd, tapos kailangan po nilang yun po, mag-gather ng information on Kaya nga, programa ng DepEd yun. Paano natin i-connect yung programa na yun doon sa YLS activities na Philippine Army? Yun nga po, based sa certification nila, there was a collaborative effort between DepEd and yun po, yung nag-issue po ng certification. There was a collaborative effort Yeah po. ng DepEd at saka KWAN. Yes, Mr. So that is enough to justify na bigyan nyo sila ng green notice, ay credit notice at mawala na yung observations nyo sa AOM. Yun po ba yung sinasabi nyo po sa amin? Yes, Mr. Chair. So, Honorable Castro, I will go with you in so far as your observation is concerned. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Honorable Benny Abante. Just a few questions before we wrap up now. Yes, please. Continue. Ano naman talaga taga-wrap up kasi wait ko naman. Anyway, sa ating pong military, no? For example, Major General Butiao. Alright. Ang tanong ko, paano nagdikit, ang tanong ko paano nagkaroon ng collaboration ng AFP at DepEd? 'Di ba? Yung youth, yung YSA, Youth Student Council, through Youth Student Council. Hindi ba, ang tanong ko ba't napunta yung military sa DepEd? Naguguluhan ako. Ba't nagkaroon ng collaboration ng military o AFP sa DepEd? Sa elementary and high school natin, matindi ba ang problema sa insurgency? Di ba? Hindi. Yan ang yung sinasabi natin. There is a type of surveillance camera. Yun na nga yung sinasabi natin na pagka elementary, high school, and senior high school, wala pa yung mga insurgency na yan. Kasi pa yung mga bata dyan yung minor o yung hindi pa hinugang utak sa pagdi-decide kung ano ba talaga yung nila, yung surrounding nila tungkol dyan sa insurgency na yan. Pero ibig sabihin, pag ba elementary at high school ang bata, pwede na ba yan ma-recruit ng mga MPA? At saka, pag ba, eskwelahan, usually ba may mga NPA na nag-aabang sa bata at mag-aaya na, pasok ka sa MPA, ganun, pwede ba? Di ba, hindi naman. Ewan, pero alam ko ang mga NPA recruitment hub ay nasa mga colleges, usually doon sa mga UP-an ng Lata, di ba? That only needs to be hung up to use directly. It can help you watch your home, yard. Urgency? Major General Bahaw, Mr. Chair, may be recognized. Major General Bahaw, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Your Honor, ang problema ng insurgency po ay nandyan pa
Although sa buong Pilipinas po, I can only speak for Bicol Region na nire-represent ko bilang dating commander ay pababa na po to. Okay, generally speaking, Major Bachao, alam ko Bicol lang, no? Are you a Bicolano? No, Mr. Chair, Okay. Your Honor. Sa Bicol ko lang. Pero I think that even Yusuf would be able to say this. Matindi ba ang problema sa insurgency sa high school and elementary o hindi na? So, okay, bye.